Hindi mo alam kung ano gusto niya palabasin. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka-insulto. Lumilitaw na, alam mo, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako, Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto yung ginawa mo. Tama ka, dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Ngayon,
Nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya Ang talagang una best dito na, well, sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pagkaganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Pwede naman kaming magdebate dun Diba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila. Magdebate tayo. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita sila Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo Pangit yun yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So, hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon. Kasalanan ko ba yun? Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito Wala naman Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman problema ba yun? May buwelta ngayon si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan, no? Patungkol daw po dito sa balak ni Senator Kiko Pangilinan na magtayo
ng Independent Commission na mag-imbestiga dito sa mga flood control projects mga kababayan at pinapangalanan ni Senator Kiko Pangilinan na mag-imbestiga daw dito ay sina dating Ombudsman Conchita Carpio Morales kasama si dating DPWH Secretary Babes Singson at si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City mga kababayan at tila pagkakaintindi dito ni Senator Marcoleta ay kakumpetensya mga kababayan dito po sa ginagawang Senate Blue Ribbon Committee investigation dito po sa mga anomalya no dito sa mga flood control projects at mga ghost projects pa nga po yung iba mga kababayan at inamin ni Senator Marcoleta na nainsulto siya dito sa balak ni Senator Pangilinan no na magtayo ng Independent Commission kasi nag-imbestiga na po siya no nag-umpisa na po sila dito mga kababayan no at ngayong Lunes nga itong pangalawang hearing dito po sa flood control projects nga mga kababayan at pinag-sumo na po no itong mga kontraktor na no-show nung first hearing at meron na po silang summon na talagang kailangan nila mag-appear dito sa Lunes no dito sa pangalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at itong si Senator Pangilinan naman ay member din pala ng Blue Ribbon Committee mga kababayan no? At sa aking opinion mga kababayan itong si Senator Pangilinan ay tila baga nakikipagkompetensya dito sa kay Senator Marcoleta sa pag-imbestiga dito sa Blue Ribbon Committee at yung chairmanship mga kababayan ni Senator Pangilinan ay ang agriculture so dapat doon na lang siya mag-focus no mga kababayan sa agriculture hindi baga yung trending ngayon na issue itong flood control ay sasabayan niya mga kababayan no, para umangat yung kanyang pangalan siguro or kung may plano yung kanilang partido sa 2028 ay para makakilos na siguro sila at bumango kahit konti yung kanilang pangalan kaya ito ngayon yung binabalak nila or sinusulong nila na Independent Commission sa pangunguna ng kanilang mga kasamahan noon no, mga appointees po ito ni Noynoy Aquino nung panahon nila si Conchita Morales Ombudsman si Babe Singson DPWH Secretary nung panahon ni Aquino at ito naman si Mayor Magalong ay napornada yung kanyang PNP chief sana na katungkulan no or posisyon dahil nagsalita po siya doon sa Mamasapa no mga kabayan kaya hindi po siya naging PNP chief nung panahon na iyon at sabi ni Senator Marcoleta isa pa rin ang kulay ng mga ito mga dilaw pa rin no kasi mga dilawan po sila nung panahon ni Aquino at ngayon muli silang magsama-sama sa pagitan dito ng kanilang pag-iimbestiga sa mga flood control mga kabayan at wala ata silang tiwala dito sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta mga kababayan. Kaya ngayon, nainsulto tuloy itong si Senator Marcoleta sa pahayag ni Senator Kiko Pangilinan mga kababayan. At dapat mag-focus na lang siya dito sa kanyang committee na agriculture. No? Hindi porket trending ngayon itong usaping flood control, itong mga corruption sa flood control ay sasakay siya mga kababayan para bumango siguro yung kanilang partido. At para sa 2028 ay kahit papaano ay mapag-usapan sila mga kababayan bida-bida kumbaga mukhang pabida na naman sila mga kababayan sa aking opinion lang po ito no na para bumango sila sa 2028 pakitang gilas po sila ng investigation ngayon sa mga corruption sa 2028 ay bumango sila at sabihin ng mga taong bayan ay magaling po sila at anti-corruption talaga sila mga kababayan na itong grupo nila at sad to say na hindi po niya nakuha itong Senate Blue Ribbon Committee dahil nung una pala ay wala namang umangkin at ibibigay naman sana ni Senator Marcoleta kung kinuha niya pero wala naman pong umangkin daw sa Blue Ribbon Committee kaya kinuha po ni Senator Marcoleta itong committee na ito at dagdag pa ni Senator Marcoleta no, dito kay Senator Pangilinan na mag-focus siya doon sa agriculture kasi ang mahal-mahal na po ang bilihin ng bigas at yung mga magsasaka yung paninda nila or yung mga harvest nilang palay ay napakamura. Kaya doon sana magpakitang gilas daw itong si Senator Pangilinan na gumawa ng mga paraan para kumita yung mga magsasaka dito sa kanilang mga tinanim na mga palay na kung saan ay bagsak presyo na makukuha no, ng mga negosyante yung kanilang palay dahil sa sobrang mura
mga kabayan. Pero yung bigas na binibili natin ay napakamahal. Pero yung mga magsasaka ay palugi na, mga kabayan, no? Baga yung kanilang tinanim na mga palay ay pang survive na lang or survival na lang nila para may panggasto sila, may pangkain sila, hindi na para kumita, no? Itong ating magsasaka dito ngayon sa nangyayaring presyo ng palay, mga kababayan. So ano po sa opinion nyo, mga kababayan, itong agenda, no, dito ni Senator Pangilinan na balak niya magtayo ng independent commission at yung mga dating appointees ni Noynoy Aquino, yung kanyang mga ilalagay dyan. At hindi lang naman po yan, mga kababayan, meron pong investigasyon din yung lower house dito sa flood control, no? At yung hindi lang maganda dahil yung mga kasamahan niya doon kasamahan nila doon sa Kongreso, yung involved mismo kasi mga kontraktor, yung mga congressman din, mga kababayan. Kaya dito makikita natin na parang may conflict of interest na, mga kababayan, or parang may gagawing whitewash dito or pagtatakip, mga kababayan, dahil hindi po siguro nila kayang imbestigahan yung mga kasamahan nila na mga congressman na kontraktor na involved dito sa mga palpak na mga flood control, mga kababayan. Kaya dito sa Senate Blue Ribbon Committee, mas malaki po yung aking tiwala, no, dito sa kay Senator Marcoleta na all out yung kanyang investigation dito kumpara doon sa lower house, mga kababayan. So ano po sa tingin nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.